Good morning everyone and mega love shoutout po sa lahat ng ating manonood sa ang sulok ng mundo. Ayan, magandang araw, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, so ngayong araw is magbibigay ako ng konting reaksyon. Ayan, dito sa mga sinusundan nating pangyayari sa Team Abot Kamay. Ayan, so kagabi napanood ko yung live ni Yumisao. Napanood ko din yung live ni May Warriors nung nakaraang araw. And wala talagang umaamin, 'di ba? Wala talagang umaamin kung sino sa kanila ang nag-send ng screenshot, although na sinasabi ni June 20 na meron siyang matibay na ebidensya at talagang nagbigay na siya ng hints, which is makikita naman natin at makikilala na si May Warriors yung tinutukoy niya. But then deny to death. And then hanggang sa dumating sa live ni As26 na ang tinuturo ay parang si Yumisao din ang involved. And doon sa comment section ni May Warriors, si Yumisao din yung parang dinidiin. And then nag-live si Yumisao, galit na galit dahil hindi rin niya maamin na siya yon. Kumbaga nagalit pa dahil na-involved siya. So meaning to say, wala talagang aamin, 'di ba? Wala talagang aamin. And ano ba ang nangyari diyan sa mga vloggers group which is members din ng Warriors, 'di ba? Anong nangyari? 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, kung wala talagang aamin diyan sa vloggers group na kayo ang naglabas ng SS, 'di ba? May posibilidad na talagang founder nyo ang nag-SS at pinasa sa ibang tao, meron siyang inutusan para makaabot kay Ram Castillo para sirain kayong mga warriors or mga vloggers. Kasi nga, kayong mga vloggers, kayo yung dahilan kung bakit nagkaroon ng sigalot na lalong-lalo na between Ram Castillo and sa kanyang manager. 'Di ba? And sinipa kayo as defender and then hindi niya na kayo pinapa-defend sa kanya sa community. So ibig sabihin, wala na talaga yung kayong silbi. And then since patuloy pa rin kayo nagsumusuporta at nag-declare pa rin kayo na kahit hindi na kayo defender, nandyan pa rin kayo full support, di ba? So, ibig sabihin, voluntary kayo dyan na magsusupport. But then, useless din naman yung pag-declare nyo kasi as long as nandyan kayo sa Team Abot Kamay, any content ninyo, lalong-lalo na kung paninira dyan sa artista ng founder ninyo or sa talent ng founder ninyo, apektado pa rin ang Team Abot Kamay, 'di ba? Kasi connected kayo diyan Sabi nga ninyo wala nang pakialam ang founder nyo kung ano man yung magiging content ninyo, kung sino man yung mga bibirahin ninyo. But then, since connected kayo sa Team Abot Kamay, affected pa rin ang community ninyo, lalong-lalo na yung founder ninyo, 'di ba? Kasi nakita ninyo kahit hindi na kayo, kahit voluntary defender na lang kayo at may sarili-sarili na kayong content sa channel nyo, minomanipulate pa rin kayo. 'Di ba? Dinidiktahan pa rin kayo na wag mag-content ng ganito, walang negative bash, walang negative comments, 'di ba? Kumbaga, under pa rin kayo sa kanya, 'di ba? Ngayon, kung ini-insist ninyo yung pagko-content nyo about yan sa talent na artista niya, kayo naman ngayon yung magkakasira ng founder ninyo, 'di ba? Kumbaga, pinapakita nyo rin na bilang member ng Team Abot Kamay, hindi na defender, bilang member ng Team Abot Kamay, wala kayong respeto at pagmamahal sa founder nyo kasi hindi sinusunod. So whether you like it or not, para maipakita ninyong mahal nyo yung founder nyo at nire-respeto ninyo, susundin niyo yung gusto niya, hindi kayo magko-content about sa artista niya and walang negative comments, which is hindi nyo makontrol yan. Hindi nyo makontrol diyan sa channel ninyo na may mga negative comments. So kayo din yung babalikan. So it's useless na nag-declare kayo na hindi na kayo magde-defend as long as naandyan pa kayo, connected pa kayo sa Team Abot Kamay, 'di ba? So sabihin niyo para wala nang pakialam si founder kung ano yung content namin, 'di ba? But then under din kayo ng Team Abot Kamay kasi supporters kayo ng Team Abot Kamay at the same time vloggers kayo, 'di ba? So useless. And eto na nga, no? Wala talagang umaamin sa inyo, 'di ba? So meaning to say, founder nyo talaga ang nag-screenshot para siraan kayo, 'di ba? Kasi imposible na lalabas yan kung walang nag-screenshot. So ngayon, kayong mga vloggers, kayong mga defenders, kayong mga warriors dyan, deny to death kayo at kayo na mismo nag-aaway-away dyan kasi nagtuturuan na kayo, walang aamin. Para itong founder nyo, parang wala lang. And then, shout out nga pala kay June 20. Bakit mo binura yung mga live mo? Di ba? June 20,
nag-ano ka dyan, nag-expose ka dyan, ha? Bakit mo binura? Puti pala itlog mo eh, duwag ka, ha? Hindi mo kayang paninindigan yung mga lumalabas sa bibig mo. Di ba, challenge kita, sabi ko, ha? Sa lahat ng vloggers dyan, sa Team Abot Kamay, bakit ikaw ang malakas ang loob na magsalita para idiin si May Warriors? Unless, meron nag-utos sa'yo para sirain si May Warriors. Kasi hindi ka magsasalita ng ganyan kung wala kang kinakapitan. Ha? Sa lahat ng mga vloggers dyan, ikaw pa lang ang nagsisimula. Sabi nga ni As26, wala ka pang naitulong sa Team Abot Kamay, wala ka pang napatunayan. Pero kaya nga sabi ko, nagtaka ako, bakit sa lahat, ikaw talaga yung may lakas ng loob na magsalita. Kaya sabi ko, merong taong humahawak sa'yo or meron kang kinakapitan. So ngayon, dahil nagkagulo-gulo na, walang umaamin, diba? Hanggang sa binira ka na ni As26, binira ka na ng ibang mga vloggers dyan, dinilet mo yung live mo. Oh, diba? So wala ka isang salita, diba? Siguro, dinilet mo, may nagdikta na naman sa'yo. Nung kinontent mo yon, may nagdikta sa'yo, may nagutos sa'yo. Ngayon, dinilet mo, may nagutos na naman sa'yo. Diba? Yan yung mga gawaing mga, diba? Mga samok-samok lang ba, no? Samok-samok lang, walang isang salita, walang dignidad, diba? Walang kredibilidad na tinatawag. So ngayon, Team Abot Kamay, ha? Tama ako, di ba? Tama ako na ang founder ninyo ang nag-screenshot, ha, para iutos sa ibang tao na makarating kay Ram para magalit si Ram at depensahan niya si Ram at mag-acting-acting na naman yung founder nyo, galit-galitan daw kuno na sinasaksak siya sa likod, tinatraidor siya, pero ang totoo siya talaga ang mastermind doon sa pag-screenshot para siraan kayong lahat ng mga vloggers dyan. Sabi ko nga sa inyo, di ba, kung totoong mahal ninyo yung founder nyo at nire-respeto ninyo, i-save ninyo, ilabas ang totoong traidor dyan, di ba? Kasi kung kaya nyo pagtapan yung makasamahan ninyo para lang hindi masira yung grupo ninyo na warriors at mga defenders at mga vloggers, di ba? Wala kayo pakialam sa founder nyo. Pero kung totoong concern kayo sa founder nyo at concern kayo sa community na ibinulgar nyo na yan in public, marami nang naapektuhan, marami nang nangyayari, dami nang involved, marami nang nakisawsaw, dapat ikaw Rose Espinosa sa founder ng Warriors or kung sino yung admin diyan sa vloggers group nyo, kayo dapat ang gumawa ng paraan para ilabas kung sino yung totoong nasasakdal. Parang nasa korte lang, di ba? Ngayon, tapos sabihin ng founder ninyo, hayaan na natin yon, wala na yun, tapos na yun. No. Bilang founder, bilang executive officer, chief executive officer dyan sa community ninyo, at bilang nanay-nanayan dyan, ikaw ang may pinakakarapatan para magbigay ng disciplinary action kung sino man yung totoong nagkakasala dyan. Kasi pag hindi mo pinansin yan, hayaan mo na lang yan, meron pang gagawa ulit niyan, or baga ay magiging ano pa yan, pamarisan pa yan ng iba, di ba? So wag mong pabuyan-buyanan or wag mo i-take for granted yan, founder, at saka founder, yung nangyayari yan sa community mo. Sabi ko nga sa iyo, kung pwede nyo naman pag-usapan nung time na yon na merong mga traidura nangyayari, pwede naman sana yon kasi kayo lang naman nakakaalam doon sa vloggers GC. Pero ikaw kasi ang number one na nag-expose kasi gusto mo maging pa-victim, gusto mo ikaw yung kawaan, gusto mo ikaw sa spotlight, gusto mo ikaw yung center of attraction. 'Di ba? Wala kang pakialam kung sino yung masira mo. Masira mo yung mga taong nagdedepensa sa iyo na halos magpakamatay na sa pagdepensa sa iyo, pero sinira mo. Yung iba na wala yung tiwala nila sa ibang mga taga-depensa mo diyan sa mga vloggers mo dahil sa pangyayari. Ngayon, founder, hindi mo magawa ng paraan para maiharap or sabihin nating masabi sa publiko kasi in-announce mo binitin-bitin mo di ba? Hindi mo pwedeng gawa ng paraan na may announce mo kung sino talaga yung totoong salarin para malaman, para aware din yung ibang mga members mo dyan na yan pala yung tao na yan na hindi mapagkatiwalaan. So aware na sila na mag-ingat na sa susunod, di ba? So ngayon,
Sabi ko sa'yo, ikaw lang ang may karapatan na magbigay ng disciplinary action doon sa taong nanggugulo dyan sa community ninyo or doon sa nagtatraidor dyan sa community ninyo. Para once and for all, matapos na yan, para hindi na pamarisan ng iba. O hanggang ngayon, guessing-guessing pa rin sila kasi lahat ng mga suspect dyan, nagdi-deny. Diba? Hanggang sa lahat sila mag-aaway-aaway na dyan, founder, Banang. Lahat sila dyan mag-aaway-away na. Baka mamaya magising ka na lang isang araw, wala nang matira sa'yo. Diba? Kung talagang mahal na mahal mo yung mga anak mo, kasi nga lagi namumutawi sa bibig mo, mahal na mahal ko kayo mga anak ko. Wala akong tulak kabigin sa inyo. So, diba? So, huwag mo sabihin, hayaan na natin yan, no? Hindi mo pwedeng i-take for granted yan. Dapat bigyan mo ng action yan. Bigyan mo ng action yan, ipakita mo dyan sa community mo na may power ka, may leadership ka, at may command ka bilang isang leader or founder dyan sa community ninyo. Hindi po pwedeng ganun. Ang laki ng damage na nangyari dyan sa pag-announce mo na merong sumasaksak sa'yo, merong nagtratraidor sa'yo, merong naglabas ng SS. Ang laki ng damage, di ba? Huwag mo nang hayaan na madagdagan pa yung problema. Imbes na mag-focus kayo dito sa mga buzzers, imbes na mag-focus kayo dito sa amin, mag-focus kayo sa pagre-rebat, focus kayo kung paano nyo ma-solve yung problema ninyo. Diba? Bago kayo mag-rebat, solve nyo muna yung problema ninyo para hindi madagdagan na naman yung problema ninyo. Diba? Paano kayo makapag-rebat kung yung problema nyo dyan hindi nyo pa matapos-tapos, madagdagan lang. At sabi ko nga, walang katahimikan yung community ninyo. Diba? So, hindi pwedeng sabihin na hayaan mo na yan, okay na yan. No! Yung iba doon halos magdurog-durog na yung puso, nagkasira-sira na yung mga relasyon, nagkasira-sira na yung mga friendship niyo dyan dahil dyan sa issue na yon. Tapos sabihin mo okay lang yun, hayaan na natin. So ibig sabihin sarili mo na yung iniisip mo, 'di ba? June 20, magtago ka na sa ilalim ng lupa. Napahiya ka na naman kasi hindi mo kayang paninindigan yung sinasabi mo, or meron nag-utos na naman sa'yo, di ba? Ginawa mo sarili mong robot na kayang susian ng ibang tao. Di ba? Dito sa social media, kailangan malakas ang atay at balon-balunan mo, matapang, sikmura mo para labanan lahat ng mga consequences na mga gagawin mo dito. Hindi pwedeng iba sa umaga, iba sa hapon. Kaya Banang, habang maaga pa, ayusin mo yung gulo sa community mo. Ikaw lang talaga ang may karapatan na umayos dyan at ipakita talaga kung sino yung totoong salarin, kung sino yung totoong hudas dyan sa grupo nyo, sa community ninyo, di ba? Alam mo, hindi kami yung totoong kalaban mo dito. Huwag kang mag-focus sa amin. Ang totoong kalaban mo at dapat kang mag-focus dyan is yung mga taong naninira ng community mo, di ba? Kasi, baka magising ka na lang isang araw. Lahat pala ng tao dyan, hinuhudas ka na, di ba? Ngayon, ikaw lang talaga ang may karapatan na magbigay ng disciplinary action dyan bilang isang founder, bilang isang leader. Kasi kung iba ang gagawa niyan, mamaya sabihin mo na naman binabypass ka, di ba? So, wag mong hayaan, wag mong baliwalain kung ano yung mga problema ang nangyayari dyan. Diba? Maliit pa lang yan, pero grabe na ang damage sa community mo. Diba? Nag-away-away na kayo dyan, nagsiraan na kayo dyan. O kita mo, si June 20, umalis na dyan sa Team Abot Kamay dahil nagising siya sa katotohanan. Nagising siya sa katotohanan na meron talagang hocus-pocus dyan sa community ninyo. Anong sabi niya? Money over bitches. Si June 20, nakatira dyan sa Tack House, nakasama mo. Diba? So, ibig sabihin, may alam siya kung anong totoong nangyayari dyan. Diba? So, patunay lang yan, Banang, na talagang may problema dyan sa community nyo, na pilit nyong pinagtatakpan kasama ng ibang mga vloggers mo dyan kasi nakapag-benefits din sila kung anong merong makukuha nila dyan. So, wag mo nang hintayin na meron na namang kakanta dyan, meron na namang aalis dyan. Diba? So, Banang, nako, ang laki ng problema mo. Kaya, huwag kang mag-focus sa amin dito. Kasi sa totoo lang, hindi kami ang kalaban mo dito. Buzzers lang kami at reactors dito. Pero yung totoong kalaban mo, yung totoong hudas at totoong traidor, andyan mismo sa loob ng community mo. Kawawa ka naman, Banang. Kawawa ka naman, di ba? Balang araw, pupulutin ka sa kangkungan.
Pupulutin ka sa kangkungan, bit-bit na ng iba yung community mo at yung foundation mo. So, ayan, no? Maraming salamat at sana hoping, no, na marami pang magising dyan at makita kung ano talagang mali meron dyan. Uulitin ko, sabi ni June 20, money over bitches. Diba? Ang sakit. Ibig sabihin, pera lang talaga ang tumatakbo dyan sa community niyo. The more money you have, the more I love you have, the more na, ano tawag doon? The more na binibigyan kang halaga or kinikilala, 'di ba? Kung sino yung mapera, siya yung kinikilala diyan sa community ninyo. So, that is called money over bitches. So, maraming salamat po. Until next reaction ko, meron pa po akong isang reaction na gagawin mamaya. So, thank you so much and God bless. Happy Monday, everyone.